Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So, good morning class. So, welcome to your personal development. So, today we will tackle the lesson 6, mental health and well-being in middle and late adolescence. So, today we hear our topic for today. So, before we start our new lesson, uh, we have objectives first. So, at the end of this lesson, you are expected to interpret the concept of mental health and psychological well-being in everyday observation about mental health problems during adolescence. 2. Identify his or her own vulnerabilities. 3. Make a mind map on ways of achieving psychological well-being and create a plan how to stay mentally healthy during adolescence. So here's our objective that we need to accomplish today. So let's proceed to the first one. So mental health. Good mental health leads to positive self-image and in turn satisfying relationship with friends and others. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Having good mental health helps you make a good decision and deal with life's challenges at home. So, pag sinabi daw nating mental health, ito ay tumutukoy sa ating kalusugan ng ating isip, emosyon at pag-uugali bilang isang tao. Ito ay napakahalaga dahil ito ay nakakaapekto sa paraan ng ating pag-iisip, pakiramdam at kung paano tayo kumilos. Ang malusog na kalusugan ng ating isipan, ito ay nakakatulong sa atin upang maging mas matatag tayo sa mga pagsubok ng buhay, magkaroon ng magandang relasyon sa ibang tao, at magtagumpay sa mga gawaing araw-araw. Kapag ang isang tao ay may problema sa mental health, maaari itong magdulot ng stress, pagkabalisa, depresyon, o iba pang mga issue na maaaring makapagpahirap sa pang-araw-araw niyang buhay. Kaya't mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa ating mental health, tulad ng pagpapahalaga ng ating physical na kalusugan. So, yun po si mental health. So, kailangan natin siyang alagaan. So, according daw sa WHO or World Health Organization, so mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stress of life, can work productivity and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. It is the way your thoughts, feelings, and behaviors affect to your life. So, ito daw po yung sabi ng WHO sa ating mental health. So now, let's proceed to the next one. So psychological well-being refers to an individual state or condition that is free from mental or emotional disorders, mental and emotionally health. So here's our example. Teenagers who manifest these conditions are free from distressing thoughts and emotions and can flexibly adapt to changing situations. 2. Although stress in inevitable, adolescents who are psychological well can find ways to solve their problems in a more realistic manner, can make better choices in life, and demonstrate resilience. 3. It may boost physical health, thus you may be free from frequent body pains and even sickness. 4. It may result in acceptance, optimism, happiness, and proactive response. So, pag sinabi daw nating psychological well-being, ito daw ay tumutukoy sa kabuuang kalusugan ng ating isipan at emosyonal na estado na nakakaapekto sa ating mga pangkalahatang kaligayahan, pagpapahalaga sa sarili, at kakayahang makayanan ng mga hamon sa buhay. So, hindi lamang ito tungkol sa kawalan ng sakit o problema sa mental health, kundi pati na rin sa aktibong paghahanap ng balanse at kasiyahan sa ating mga emosyon, social at mental na aspeto. So, ito ang mga ilang pangunahing aspeto ng psychological well-being: self-acceptance, pagtanggap sa sarili; personal growth, paglago ng sarili; purpose in life, layunin sa buhay;
environmental mastery, kakayahang makontrol ang kapaligiran, positive relationship, magandang relasyon, autonomy, kalayaan sa pagpapasaya. So, ang psychological well-being ay hindi lang isang constant na estado. May mga pagkakataon na tayo'y nakakaranas ng stress o kalungkutan. Ngunit ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng mga kasanayan at suporta upang makabalik at magpatuloy sa ating pag-unlad at kaligayahan. So, yun po si psychological well-being. So now, let's proceed to the, on the contrary, failure to positive cope with stress may lead to mental disorders such as, so we have 3, anxiety disorder, eating disorder, personality disorder. So now, let's proceed to the first one, anxiety disorders. Now, let's proceed to the first one, anxiety. It is a natural human response when we perceive that we are under threat. In addition, can be experienced throughout our thoughts, feelings, and physical sensation. So plus, si anxiety daw, ito ay maaaring isalin bilang pag-aalala, pangamba, o labis na pagkabahala. So ito ay isang normal na damdamin na nararanasan ng lahat ng tao, lalo na kapag may paparating na pagsubok, problema, o hindi tiyak na sitwasyon tulad ng pagsusulit, job interview, o mahalagang desisyon. Ngunit, nagiging problema ang anxiety kapag ito ay sobrang tindi o labis, madalas mangyari kahit walang malinaw na dahilan, nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain, dinudulot ng physical na sintomas tulad ng mabilis na tibok ng puso, pagpapawis, hirap huminga, pagkahilo o pananakit ng tiyan. So, mga karaniwang sintomas ng anxiety, ito ay palaging kinakabahan o balisa, hirap mag-concentrate, hindi mapakali o madaling magulat, problema sa pagtulog, pag-iwas sa mga tao o sitwasyon. So, we have uri ng mga anxiety. Generalized anxiety disorder, panic disorder, social anxiety, and phobia. So, mahalagang tandaan, ang anxiety ay hindi kahinaan at may paraan para ito ay malunasan o mapamahalaan. Ang panghingi ng tulong ay isang matapang at mahalagang hakbang. So, yun po si anxiety. So now, let's proceed to the second one. So, depression. Depression is a low mood that lasts for a long time and affects your everyday life. In its mildest form, depression can mean just being in low spirit. It doesn't stop you living your normal life but makes everything harder to do and seem less worthwhile. So, ang depression daw, ito ay maaaring matinding kalungkutan, pagkalugmok ng damdamin, o malalim na pagkalumbay. Ito matagal at nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay nating mga tao. So, hindi ito simpleng pagkalungkot lamang na dumadaan, kundi isang seryosong kondisyon sa ating kalusugan at ating isipan. So, ang depresyon ay isang mental health disorder kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng palagiang lungkot at kawalan ng pag-asa, kawalan ng gana sa mga dati niyang nagigiliwan gawin. Pangatlo, pagkapagod kahit walang gaanong ginagawa. Pang-apat, pagbabago sa pagkain o tulog. Pang-lima, mababang tingin sa sarili o guilt na walang malinaw na dahilan. 6, hirap mag-concentrate o magdesisyon. And lastly, pakiramdam na parang wala ng silbi o mas mabuting wala na lang. Sa mas malalang kaso, maaaring magkaroon ng pag-iisip ng pagkamatay o self-harm. So, importante nating malaman, ang depression ay hindi katamaran at hindi basta-basta mawawala sa pagpapasaya lang ng sarili. Ito ay isang sakit na nangangailangan ng tamang pag-unawa, suporta at minsan ay gamot o therapy. So tandaan, ang depression ay maaari at pwedeng malunasan. Walang masama sa paghingi ng tulong. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na may pinagdadaanan ka at ang sunod ay ang pagkilos para gumaling ka. Yun po si depression. So now, let's proceed to the last parts of anxiety disorder. So, schizophrenia.
So is a long-term mental disorder of a type involving a breakdown in the relation between thought, emotion, and behavior leading to faulty perception, inappropriate actions and feelings, withdrawal from reality and personal relationship into fantasy and delusion, and a sense of mental fragmentation. So, ang schizophrenia sa Tagalog, ito ay maaaring ipaliwanag bilang isang malubhang kondisyon sa kalusugan ng ating isipan, kung saan ang isang tao or kung saan tayong mga tao ay nahihirapang makilala kung alin ang totoo at hindi. At maaaring magkaroon ng mga delusyon, maling paniniwala at halusinasyon. Nakakita o nakakarinig ng bagay na wala naman talaga. So, ano ang schizophrenia? Ito ay isang mental disorder na nakakaapekto sa pag-iisip, pag-uugali, damdamin, pakikisalamuha sa iba. So, halimbawa sa pag-iisip, magulo o walang lohika ang mga iniisip. Sa pag-ugali, halimbawa, kakaibang kilos o pagsasalita. Sa damdamin naman, halimbawa, kawalan ng emosyon o sobrang emosyonal. So, sa pakikisalamuha sa iba, halimbawa nito, pag-iwas sa tao or pagsasalita ng mag-isa. So, karaniwang sintomas ng schizophrenia, delusion, hallucinations, disorganized thinking, abnormal na pag-uugali, negative symptoms, and yun lang pala. Yun lang yung examples ng ating schizophrenia. So, ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng schizophrenia ang isang tao? So, imbalance sa chemical sa utak, genetics o lahi, stress or droga. So, mahalagang tandaan, hindi ito pagkabaliw, ito ay isang kondisyon sa utak at may gamot at therapy para dito. Ang taong may schizophrenia ay hindi laging marahas o delikado, taliwas sa maling paniniwala ng iba. Maaaring mamuhay ng maayos ang taong may schizophrenia basta't may sapat na suporta, gamutan at pag-unawa. So kung ikaw ay may kakilala kang mga sintomas ng schizophrenia, huwag matakot kumonsulta sa mental health professional tulad ng psychiatrist. May pag-asa at may lunas. So now, let's proceed to the second one. So eating disorders. So now, let's proceed to the first one, anorexia nervosa. Anorexia nervosa happens when one is obsessed with becoming thin, that they reach extreme measures, and this leads to extreme weight loss. It generally develops during adolescence or young adults and adulthood and tends to affect more women than men. So, ang anorexia nervosa, ito ay isang eating disorder o karamdaman sa pagkain na kung saan ang isang tao ay may matinding takot sa pagtaba at nagkakaroong hindi malusog na pananaw sa sarili niyang katawan kahit na siya ay payat na o kulang na sa timbang. So ano ang anorexia nervosa? Ito ay isang mental at physical na kalusugan kung saan ipinipilit ng isang tao na magbawas ng timbang kahit hindi na kailangan. Pangalawa, sobrang higpit sa pagkain, minsan halos walang kinakain. Pangatlo, maaaring mag-ehersisyo ng labis para lang pumayat. And lastly, hindi nakikita o hindi tinatanggap ng tao ang kanyang tunay na katawan. Palagi niyang iniisip na siya ay mataba kahit sobrang payat na. So, ang mga karaniwang sintomas nito is matinding pagbabawas ng pagkain o pag-aayuno, labis na pagkabalisa sa timbang at itsura ng kanyang katawan, sobrang payat ngunit ayaw kumain o tumatangong kumain. Pagkakaroon ng ritual sa pagkain, halimbawa binibilang ng calories sa lahat ng oras, pag-iwas sa pagkain kasama ang ibang tao. So ang sanhi nito is emotional na problem, halimbawa low self-esteem, social na pressure, halimbawa nito is sobrang pagtingin sa payat na sa payat bilang maganda o tanggap. Pangatlo is problema sa pamilya o trauma. Pang-apat, biological factor. So mahalagang tandaan, ang anorexia ay hindi simpleng pagpapayat lang. Ito ay isang sakit sa pag-iisip at katawan. Mapanganib ito at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon tulad ng malnutrition, problema sa puso at kamatayan kung hindi maagapan. So now let's proceed to the
warning signs. So, the first sign is dramatic weight loss. Pangalawa is refusal to eat certain foods or food categories. Pangatlo, consistent excuses to avoid situation involving food. Pang-apat, excessive and rigid exercise routine. And the last one is withdrawal from usual friends and relatives. So now let's proceed to the second one, bulimia nervosa. Bulimia nervosa is an eating disorder in which one starts to consume large amounts of food at once and then is followed by purging using laxatives or over-exercising to rid themselves of the food they eat. Like anorexia, bulimia tends to develop during adolescence and early adulthood and appears to be less common among men than women. So, ang bulimia, ito ay isang uri ng eating disorder o karamdaman sa pagkain na kung saan tayong mga tao ay paulit-ulit na kumakain ng sobra. At pagkatapos ay sinusubukang ilabas o bawiin ito sa hindi malusog na paraan tulad ng sapilitang pagsusuka, sobrang pag-ehersisyo, paggamit ng laxatives or pampadumi. Ano ang bulimia nervosa? Sa madaling salita, ito ay ang binge eating. Bigla ang pagkain ng maraming pagkain sa maikling panahon kadalasan ay palihim. Compensatory behavior, pagpapalabas ng kinain o pagbawi para hindi tumaba. Gaya ng sapilitang pagsusuka, pag-inom ng gamot para dumumi o umihi, labis na pag-ehersisyo, pag-aayuno pagkatapos ng binge. Karaniwang sintomas ng bulimia, ito ay takot na tumaba kahit normal o mababa ang timbang. Paulit-ulit na binge at purge, kain tapos ilalabas. Palihim na pagkain ng marami at agad na guilt pagkatapos. Pamamaga ng muka o panga. Sirang ngipin o sensitibong gilagid. Pananakit ng tiyan, dehydration at kawalan ng balanse ng electrolytes. Pagkakaroon ng depression, pagkabalisa o labis na kahiyan. So ang mga sanhi nito ay emotional problem, social na pressure, problema sa pamilya o relasyon, pagkontrol sa sariling emosyon at pagkakaroon ng perfectionism na pag-uugali. So mahalagang tandaan, ang bulimia ay hindi simpleng patakaw o arte. Ito ay isang seryosong sakit sa pag-iisip at physical na kalusugan. Maaaring hindi halata agad ang bulimia dahil madalas ay normal ang timbang ng taong may ganito, kaya mahirap mapansin. Kung hindi maaagapan, maaaring magdulot ng problema sa puso, pagkasira ng lalamunan, sikmura or bituka, pagbagsak ng katawan, or kamatayan sa malubhang kaso. So, tandaan, ang bulimia nervosa ay isang seryoso ngunit nagagamot na kondisyon. Hindi ka nag-iisa at may mga paraan para gumaling. Kung ikaw ay may kakilala kang nakaranas nito, humingi agad ng tulong. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na may problema at ang ikalawa ay pagpili na gumaling. So, yung po si bulimia nervosa. Here's our warning sign in bulimia nervosa. Number 1 is wrapper or containers indicating consumption of large amounts of food. Pangalawa, frequent trips to bathroom after meals. Pangatlo, signs of vomiting, staining of teeth, calluses on hands, and pang-apat is expressive and rigid exercise routine. And the last one is withdrawal from usual friends and relatives. Ulit. Binge eating disorder in which someone eats a lot of amount of food at a time but they don't vomit. It typically begins during adolescence and early adult, although it can develop later. So, si binge eating disorder or BED, isang uri ng eating disorder o karamdaman sa pagkain kung saan tayong mga tao ay paulit-ulit na kumakain ng sobra o labis. Kahit hindi nagutom at hindi kayang kontrolin ang pagkain, pero hindi nito sinusubukang ilabas ang kinain tulad sa bulimia. So, ano nga ba ang binge eating disorder? Ito ay kumakain ng napakaraming pagkain sa maikling oras. Madalas ay palihim ang pagkain dahil sa hiya, hindi makontrol ang sarili kahit alam niyang sobra na. Nakakaramdam ng guilt o kahiyan o lungkot pagkatapos kumain. So, ang mga sintomas nito is kumakain kahit hindi gutom, hindi mapigilan ng pagkain kahit busog na, mabilis o parang nagmamadali sa pagkain, kumakain mag-isa dahil naiilang o nahihiya,
Pagkatapos kumain, nakakaramdam ng pagsisihiya o pagkamuhi sa kanyang sarili. Ano ang sanhi nito? Ito ay emotional na problem, pagkababa ng self-esteem, trauma o abuso sa nakaraan, pagkain bilang pampakalma, sobrang pagdadayeta, na nauuwi sa binge episode. So ano nga bang pagkakaiba ng tatlo? Kung si bulimia at binge eating disorder, kumakain ng sobra, si anorexia naman ay hindi. So kung si anorexia at bulimia naman ay sinusubukang ilabas ang kinain, si binge eating disorder naman ay hindi niya sinusubukang ilabas. So posibleng epekto sa kalusugan ito ay pagtaas ng timbang, high blood pressure, diabetes, heart disease, depression at anxiety. So maaari itong gamutin gamit ng therapy, nutritional counseling, gamot at suporta ng groups like friends, family, etc. So ang binge eating disorder ay isang tunay at seryosong kondisyon, hindi lang katakawan o kahinaan ng loob. May lunas ito at hindi ka nag-iisa. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa problema at ang paghingi ng tulong. So yun po si binge eating disorder. So now let's proceed to the warning signs of binge eating disorder. So the first one is wrappers or containers indicating consumption of large amounts of food, may be overweight for age and height, may have a long history of repeated efforts to diet, feel desperate about their difficulty to control food intake, may eat throughout the day with no planned meal times. So now let's proceed to the last one, so personality disorders. Now let's proceed to the narcissistic personality disorder. It is a pattern of need for admiration and lack of empathy for others. A person with narcissistic personality disorder may have a grandiose sense of self-importance, a sense of entitlement, take advantage of others, or lack empathy. So si narcissistic personality disorder o NPD, ito ay karamdaman sa personalidad na may labis na pagpapahalaga sa sarili. Ito ay isang uri ng personality disorder kung saan ang isang tao ay may sobrang mataas na tingin sa sarili, gusto laging hinahangaan o pinupuri, walang pakialam sa damdamin ng iba, madalas ay hindi marunong tumanggap ng puna at pagkakamali. So mga pangunahing katangian nito is labis na pagkamakasarili, pangangailangan ng labis na paghanga, kawalan ng empatiya, pagtingin sa ibang tao bilang mababa, inggit sa iba, mayabang o mapagmataas na pag-uugali. So ang sanhi nito is labis o sobra-sobrang papuri, trauma o neglect, pamana, problema sa brain development. So ang mga epekto nito sa buhay ng isang tao is matatag na relasyon, ma-isolate, masaktan o magalit, depression o anxiety. So paano ba ito gamutin? Kailangan ito ng psychotherapy, gamot. So yun yung mga kailangan niya para magamot ang may taong meron ito. So ang taong may narcissistic personality disorder ay hindi lang mayabang o self-centered. Ito ay kondisyong medical at psychological. So now let's proceed to the second one, obsessive-compulsive personality disorder. It is a pattern of preoccupation with underlines perfection and control. A person with obsessive-compulsive personality disorder may be overly focused on details or schedules, may work excessively not allowing time for leisures or friends, or may be inflexible in their morality and values. So, ang obsessive-compulsive personality disorder, ito ay isang uri ng personality disorder kung saan tayong mga tao ay may labis na pagkahilig sa kaayusan, perfectionism, pagiging perfecto at control, hanggang sa punto na nakakaapekto na ito sa kanyang relasyon, trabaho at pang-araw-araw na pamumuhay. So ang taong meron ito, obsesado sa pagiging maayos at tama ang lahat ng bagay, ayaw ng pagbabago, masyadong perfectionism, madalas strikto, ayaw humingi ng tulong sa iba. So mahalagang tandaan, iba ang obsessive-compulsive disorder. Ito ay isang personality style o ugali, hindi palaging may rituals o takot tulad ng
OCD. So, ang OCD ay may obsession, paulit-ulit na iniisip, and compulsion, paulit-ulit na kilos para bawasan ang takot. So, karaniwang sintomas nito is mahilig sa mga listahan, schedule at rules, hirap makipag-cooperate kung hindi sila ang nasusunod. Ayaw gumastos o nagiging masyadong kuripot. Masyadong seryoso, hindi marunong mag-relax, napaka-detalyado, nawawala ang big picture, nahihirapan sa mga relasyon dahil sa sobrang pagiging kontrolado. So, ang mga sanhi nito is walang iisang dahilan pero maaaring sanhi ng genetics, childhood experience, and coping mechanism. So, nagagamot ito gamit ang psychotherapy, medication, and stress management. So, ang obsessive-compulsive personality disorder ay hindi katigasan lang ng ulo o pagiging OC. Ito ay isang kondisyon sa pag-ugali na maaaring makaapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao at ng mga tao sa paligid niya. Kung ikaw ay may kakilala, kung may ganitong mga ugali na makakaabala na sa buhay o relasyon, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang mental health profession. May paraan para matulungan ang sarili at may pag-asa para sa pagbabago. So now, let's proceed to the third one is schizoid personality disorder. It's a being detached from social relationship and expressing little emotion. A person with schizoid personality disorder typically does not seek close relationship, chooses to be alone, and seems to not care about praise or criticism from others. So, ang schizoid personality disorder ay isang uri ng personality disorder kung saan ang isang tao ay may matinding hilig na lumayo sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. So, madalas siyang mas komportable na mag-isa at bihira siyang magpakita ng emosyon o interes sa mga relasyon o social na aktibidad. So, ang taong may schizoid personality disorder, gustong ang pagiging mag-isa, hindi interesado sa mga relasyon, nagmumukhang malamig malayo sa iba o indifferent. Ang sintomas nito ay hindi naghahanap o hindi interesado sa mga malalapit na relasyon. Mas gusto ang mga solitary activities o trabaho na hindi kailangan ng maraming tao. Kakaunti o walang emosyonal na expression. Hindi nagpapakita ng kasiyahan o galit na halata. So madalas ay indifferent sa papuri o kritisismo ng iba. So ang mga sanhi nito is walang tiyak na dahilan pero maaring may kinalaman ang genetics, pagkatao at mga karanasan sa pagkabata, brain chemistry at development. So mahalagang tandaan, iba ito sa schizophrenia, walang hallucination o delusion sa schizoid personality disorder. Hindi lahat ng taong mahilig mag-isa ay may schizoid personality disorder. Kapag sobra na ang pag-iwas at nakakapekto na ito sa buhay, maaaring ito na ang problema. So paano gamutin ito? Psychotherapy, kadalasan din kailangan maggamot dahil karamihan ay hindi naghahanap ng tulong. So, maaaring makatulong ng suporta mula sa pamilya at kaibigan. So, ang SPD ay isang kondisyon kung saan ang tao ay mas pinipili ang pagiging mag-isa at nahihirapang makipag-ugnayan sa iba. Hindi ito nangangahulugang may pagkabaliw o delusyon. So, yun po si SPD. So, now let's proceed to the last one. I think this is the last one. So, paranoid personality disorder. It is a pattern of being suspicious of others and seeing them as mean or spiteful. People with paranoid personality disorder often assume people will harm or deceive them and don't confide in others or become close to them. So, ang paranoid personality disorder or PPD, ito ay isang uri ng personality disorder na kung saan may matinding kawalang tiwala at pagdududa sa ibang tao kahit walang sapat na dahilan. Madalas siyang naniniwala na may masamang intensyon ng ibang tao laban sa kanya, kaya palaging nag-iingat at naghihinala. So ano ang paranoid personality disorder? Ito ay madaling manghinala na sinisiraan, niloloko o pinagtatakpan siya ng ibang tao. Palaging dumududa sa katapatan o motibo ng iba, hindi madaling magtiwala kahit mga kaibigan o kapamilya. Pang-apat, madalas ay mapanibugho, matigas ang ulo at mapanakit sa salita kapag nadarama niyang tinataksilan.
And last is palaging handang ipagtanggol ang sarili kahit walang mali sa ibang tao. So ang mga sintomas nito is sobrang pagiging suspicious sa mga tao kahit mga kakilala. Pangalawa, hindi makalimot o makapatawad sa mga nakaraang nasaktan. Pangatlo, madalas naghahanap ng hidden meaning o lihim na intensyon sa mga simpleng bagay. Pang-apat, hindi nagbubukas ng sarili dahil takot na pagsamantalahan. And lastly is madalas nagiging mapanakit o agresibo kapag nadarama ang banta. So ang sanhi nito is genetics at brain chemistry, mga karanasan sa childhood, trauma o neglect. And last is pagkatao at mga natutunang ugali mula sa pamilya o paligid. So paano gamutin ang taong may paranoid personality disorder? The first one is psychotherapy. Talk therapy ang pangunahing lunas, lalo na ang cognitive behavior therapy. Minsan gamot para sa anxiety or depression kung kasabay nito ang mga sintomas. So mahirap baguhin ang ugali kaya nangangailangan ng matagalang suporta at pagtsatsaga. So paalala, ang taong may paranoid personality disorder ay hindi simpleng suspicious lang o hindi mapagkakatiwalaan. Ito ay isang mental health condition na nagdudulot ng matinding hirap sa kanilang relasyon sa buhay. Kung ikaw ay may kakilala kang may mga ganitong sintomas, magandang humingi ng tulong mula sa mental health professional para matulungan mapabuti ang kalagayan nito. So now let's proceed to your activity. The title of your activity is Activity, Sleep, and Bedtime. Activities, Diary, Direction. So write the rows below your activities before you went to sleep, starting the day in the week. So 1 week nyo itong gagawin. So day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, and so on and so forth. So time went to sleep, kung anong oras kayo nag-sleep. Activities before I went to bed. So ano yung mga activities na ginawa nyo bago kayo matulog, and effects. Ano yung naging epekto sa iyo nito? So, isusulat nyo ito sa bond paper, then pipicture nyo, and isasend nyo siya sa akin through Messenger. So, yun yung ating activity for lesson 6. So, and that's our lesson for today. I hope you learn a lot in this lesson. So, if you have any question, clarification about this subject or this lesson, don't hesitate to PM me.